bayan. Saan mang panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakakasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito ng tamang balita sa oras na ito. Bago pang epekto ng krisis sa gitnang silangan, nangungunang alalahanin pa rin ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at aumento sa sahod. Batay sa Okta Research Survey, 45% ng mga Pilipino ang nagsabing inflation ang pinaka-urgent na isyong dapat tugunan sa bansa, habang 33% ang panawagan sa wage increase, 26% sa korupsyon at 24% sa akses sa abot-kayang pagkain. Mas mataas ang concern sa inflation sa Visayas kung saan naitala ang 54%, habang 51% sa Mindanao, at ramdam ito sa iba't ibang antas ng lipunan, lalo na sa urban middle class. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at website. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Mga isyung legal ay pag-uusapan, bibigyan daan, mga karapatang dapat ipaglaban, sasagutin ang katanungan ng mga taong naghahanap ng katarungan. Dito sa programa, Laban para sa Karapatan, kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa Karapatan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Lorna Patao Capunan. Wala po akong co-host today, busy po. Nag-organize ng People's Court, no? Readying for the impeachment. Pero we have with us, despite our very busy schedule, we have with us Senator Risa Ontiveros. We all know her. She needs no introduction. But let me just say that Senator Risa is now the Deputy Majority Floor Leader, also the chairperson for the Senate Committee on Women, on Children and Family Relations and Gender Equality. She also is the committee chairperson, is the Senate chairperson for the Committee on Health and for the Committee on Electoral Reforms. Very happy
inspired to have you with us via Zoom, Senator Risa Ontiveros. Good morning, Senator Risa. Good morning, Attorney Lorna. At sa lahat po ng ating mga tagapanood dito sa DWIZ. Naku, marami kang fan base dito, no? Because not only are we national, we Happy. also are international, especially Wow. with our Yes. with our diaspora abroad, no? So gusto nilang Right. malaman ano na bang nangyayari sa Senate. But before we go into that, let's start with the pressing. What is now very urgent, and I'm not talking about legislative work, which we will go into later. I'm talking about the Senate as an impeachment court. Alam ko, gumastos na kayo ng pang-robes nyo last year, no? Last year pa po, that's right. Babaguhin ba ang style ng robes? Gagastosan nyo pa ba yung mga robes nyo as impeachment judges? I don't think so po. Lalo na ngayon, di ba, may gera, may oil crisis, so pagtitipid din nasa isip namin sa Senado. So, if ever matuloy this time, gagamitin na lang namin yung robes na pinatahi nung nakaraang taon. Ay, salamat naman kasi Opo. in your assessment, especially in the light of the recent decision of the Supreme Court, na sinabi na nung nakarang 19th Congress, ang definition nila na forthwith is not immediate, no? This is in relation to a mandamus file against then Senate President Cheese and presiding Justice Cheese Escudero na hindi naman dapat forthwith means immediate, it means reasonable time. Yung ba ang pananaw ng isang deputy majority floor leader how to interpret forthwith? Well, of course, sumasang-ayon ako sa sinabi ni Senate President Tito Soto na ang simpleng pag-intindi namin in all faithfulness dun sa sinabi ng Korte Suprema ay Senado nga ang magde-define kung ano yung reasonable time. And nung tinanong siya ng Senate media, sinagot naman ni SP Tito, para sa akin, para sa amin, ang reasonable time ay the next day. So, ganun pa rin yung posisyon ni SP Tito at sumasang-ayon ako na ang forthwith, kaya ang ibig sabihin ay kaya kami naghahanda na kung i-transmit sa amin ng House ang impeachment complaint ay tatrabahuhin na namin. What we have heard from pronouncements of certain congressmen is there will be a final Committee on Justice meeting on May 4, which is Monday, para i-approve, Senator, yung committee report nung lahat ng hearings na nangyari sa House, sufficient in form and substance, at yung finding ng probable cause. At gagawin na rin nila, i-consolidate nila yung articles of impeachment para yung dalawa magiging isa. And then it will go to plenary where it has to be approved by 1/3 of the congressman. Yes. On the same day daw, itra-transmit nila to the Senate. And I've heard that that day is May 11. Will the Senate convene? Are you on recess, ma'am? Naka-adjourn po kami ngayon, Attorney Lorna, pero magko-convene nga ang buong Kongreso. So kami at saka ang House sa Lunes, May 4. So kung ganun po yung timetable ng House of Representatives at kung itatransmit nga nila sa amin ang impeachment complaint, sabi nila by May 11, then as SP Tito has responded before, in those days, sisimulan na rin naming magtrabaho bilang isang impeachment trial court. Wala pa pong official date na May 11, no? Yun lang ang mga balita Opo. ng mga media, the House Opo. media, no? But having said that, one of the things that the Senate has to do, kagaya rin ang ginawa ng House Committee on Justice, is to approve internal rules. Meron Yes. po kayong resolution number 19, if I remember right, on the Senate rules on impeachment, because the impeachment court is a separate court, no? Although sinasabi rin doon na it will follow the rules of court. Kayo po ba ay happy
have you gone over the Senate impeachment rules recently? Kasi I will just highlight two things, no, na nung binabasa ko. There is a provision there in your Senate impeachment rules that the senator judges must act with political neutrality. And before you assume office as Senate judges, yung oath of office nyo po, sinasabi niya is you will it will be impartial justice based on the Constitution and the applicable laws. I don't want to put you on the spot, Senator, pero marami nang nag-a-announce na decision nila bago pa marinig o makitang evidence before the impeachment court. How will the majority, or how will your peers, how will you deal with your peers who have already prejudged this impeachment issue? Well, on my part, Attorney Lorna, talagang nilalagay ko na ang disposition ko dun sa sinabi mo na bilang impartial senator judge. Kung may mga kasama akong nag-announce na still, I will not presume, not expect, but really hope, no, in all good faith na lahat po kami ay tutugon sa ganyang hamon or tungkulin, at inulit ito ni SP Tito noon, na maging impartial senator judges. And am I satisfied with the rules of impeachment? Well, magkakaroon kami ng pagkakataon in the first days of the impeachment trial court, kung magko-convene kami as a court, na either i-adopt yung mga dating rules, or kung merong sino man sa senator judges ay gustong mag-propose ng amendments, ay talakayin din iyon. Maraming nagsasabing that's good to know, no? And you know, people are saying that this is not about the issue of public funds, no, or a public official using public funds for private gain. No, this is about the 2028 elections, daw, because political harassment, daw, because the sitting Vice President Sara, has already announced that she will run for the presidency in 2028. And not to put you in a hot position, but you seem to be the number one contender of the opposition for 2028. You think that people will say, kasi naman gusto maging presidente ng mga ibang senador dyan, ano? Mga presidential wannabes. I mean, throwing back the allegation of the DDS to say na political harassment. Hindi ba that is also harassment against authentic or sincere senators who really just want to pursue the truth? Political harassment. Nabubuli na ba kayo, Senator Risa? O baka naman may na-hire na assassin para sa inyo rin? Oh my God, I really hope not. Less talk and threats or actual actions kaugnay niyan. Less of that, the better talaga para sa ating politika at paggogobyerno. Hindi rin ako easily bullyable. Alam mo yan tungkol sa akin, Attorney Lorna. Siyempre, kayo po ang author ng Safe Space Act. Right. Yes. Lalo na para sa ating mga babae or yung mga LGBT, and particularly para sa ating mga babae na active bilang mga mamamayan. So, ito ba ay related sa ibang mga bagay, ibang mga proseso bukod sa impeachment mismo? I think yung reality dito ay may iba't ibang importanteng proseso. Impeachment, yung mga regular na eleksyon every several years dito sa ating bansa, legislative work. Dahil sa mga nangyari to each of these process separately, ngayon talaga nagpapang-abot. Siguro kung nasettle na yung question ng impeachment last year, hindi na siya
kailangan naming trabahuin kasabay ng aming legislative work or kasabay ng mga paghahanda ng lahat para sa mga eleksyon na darating later this year at saka sa 2028. But the fact is, nagpapang-abot lahat, and just because na may kasabay ngayon na impeachment hearings sa House, sa aming tuloy-tuloy na legislative work sa Senate, at yun na nga sa mga paghahanda ng ating bayan sa mga susunod na mga eleksyon, it doesn't mean na we can blame each other, because the simple fact is that bawat isa niyan, responsibilidad namin bilang mga legislators or bilang mga senator judges kung sakali. So, we simply have to apply ourselves to each of those important tasks na tungkulin namin sa ilalim ng konstitusyon. There is, in light of this alarming corruption scandals, no, and the humongous amount of money involved, 6.7 billion, daw, no. But kung sa SALN, bibase sa SALN, hindi naman daw ganon. They are saying, some trolls or some disbelievers in this process are saying that the senators will act as senator judges when they themselves are under fire because of this corruption flood issue, no. How can you, there is a saying, those who come to judge or those who go to court must come with clean hands. So they're pointing, if you're pointing a finger at the vice president, they're pointing four fingers back at the Senate. Kasi ano po ang status ng investigation ng Blue Ribbon Committee? And widely publicized rin yun, Kasi bago nag-start ng impeachment public hearing sa House, yun ang pinapanood namin, yung mga Blue Ribbon Committee exposés, yung mga state witness na minsan pumapalpak, yung mga sagutan ng mga senators na umiinit ang ulo kung minsan, pinapagalitan ng mga resource persons. What has happened to that drama? Drama pa rin ba yun o magkakaroon na finally ng report? Because you were very active in the Blue Ribbon Committee Yes. committee hearings po. And I still am. Yes, we would like to know po, what is the status? Opo. Well, it is still a work in progress, and I remain active in it. So, kung nung una, 4 kaming pumirma sa draft partial committee report, the good news is that may 2 nadagdag, so 6 na po kaming nakapirma. So, we need only 3 more colleagues na pumirma sa committee report para sponsor na ni Chair Ping sa plenary, para talaga magkaroon ng resolution, magkaroon ng some kind of definitive closure dun sa matagal at matinding investigasyon sa flood control scam. Naghihintay yung ating mga kababayan, Attorney Lorna, and Yes. deserve nila at deserve nating lahat malaman ang buong katotohanan. So again, yes, we should each come to each trial or process with clean hands. At the same time, kahit napakahirap gawin, kailangan may some kind of paghihiwalay or pagdidistinguish aling charge or aling article ang pinag-uusapan in any one point in time. Kung aabot po kami sa pagiging senator judges sa isang impeachment trial, so titignan namin yung articles or article kung ano man na maaaring i-transmit sa amin ng House related to that impeachable official. Yung ibang miyembro ng aming kapulungan na napag-uusapan, halimbawa dun nga sa draft partial committee report ng Blue Ribbon Committee, at that point in time of any impeachment trial, kung aabot tayo sa trial,
they could still be senator judges. So hindi ito simpleng hair splitting, at kahit mahirap gawin, kailangan pa rin i-distinguish aling importanteng issue ang pinag-uusapan sa particular na prosesong ito. And then allow and oblige yung mga public officials na may particular na tungkulin sa prosesong iyon to do our duty, no, and to do so as much as possible with those clean hands. The reluctance of some of the committee senators who are committee members of the Blue Ribbon Committee, is it because some of them are named or their friends, mga BFF nila dyan sa Senado? Alam naman natin may factions dyan, ano? Kung who of you have coffee together, who of you have caucuses together, namamarites namin lahat yan. Sino mga barkada dyan, ano? Is it because their friends are named in the report? I mean, this is of course speculation, that napakahirap na kunin ang signature that Senator Ping, no? In fact, nagkaka-word fight na, no? Si Senator Ping tsaka si Senator Marcoleta, no? Nagiging frenemies na sila, no? Ang daming personalities dyan sa Senate. Is it because of that? Hindi nga ako makaspekulate sa dahilan ng bawat isa sa amin kung bakit kami pumirma, kung bakit hindi pa kami pumipirma. Pero I am hopeful na may at least 3 pa na pwedeng pumirma. At least nga para bigyan ng hustisya, hindi lang yung Blue Ribbon mismo that has really invested a lot of effort, fact-finding, Government resources. Pagtitimbang to produce the report so far. And higit pa sa amin, deserve ng publiko yung buong katotohanan sa flood control scam na iyan. In the course of your investigation po sa Blue Ribbon Committee, Senator Risa, there were those witnesses who came forward. Yes. Nandyan yung mga Marines ata, nandyan yung mga ex-DPW officials, and some of them were mga contractors who allegedly advanced money to certain senators and government officials in the House, no? And some of them have been qualified as state witnesses. Hindi klaro kasi sa amin, ano ba, what qualifies as a state witness, no? Kasi kung minsan, iisa lang ang evidence and this is from a witness, and kasi galing sa witness na yan, binibigyan na ng witness protection status, no? Itong witness na to. How would you weigh the testimony of a resource person who points to other officials and then the charge is based solely on the testimony, no? Kasi, for instance, nagrereklamo ang isang, we've heard, no, Senator Joel now is being charged based on the testimony of one of your resource persons. Your former Senator Bong Revilla, even before all of you went deeply into the Senate, into the Blue Ribbon investigation, Senator Bong Revilla na charged na immediately, no? And I think the amount was only about 98. He was not is it because he is no longer a sitting senator na binilisan ng ombudsman, and there was one witness na ginamit nyo rin sa Blue Ribbon Committee who pointed to him. Isang witness na nag-testify na binigay niya yung pera, although outside the testimony of that witness, wala namang ibang testimony. How does your committee discern what is the value of a testimony of a witness? Kasi pag meron lang charge, non-bailable na yan. Si Senator Bong is on a non-bailable offense, no? Na sinasabi ng lawyers niya na bakit yung simple graft and corruption ginawang malversation, no? Even without preliminary investigation.
you also are involved with reforms, no, especially electoral reforms. Yes. Do you see this also as one of the things that must be tackled as a definition of the law on what are state witnesses, what are hostile witnesses? Kasi it will aid further investigation. At saka, secondly, corollary to that, titigilan nyo ba sa flood issue lang na yan? What about schools? What about hospitals that were not built? What about roads? What about all of these public structures that should have benefited the public? Will you stop at this flood control issue? It's good you mentioned that, Attorney Lorna, kasi habang ang kasalukuyang iniimbestiga pa namin sa Blue Ribbon, yung flood control scam, may mga pumapasok na ng mga information, sumbong, hiling para sa dagdag pang investigasyon, hindi lang nga sa flood control, kundi sa iba pang infrastructure at iba pang mga programa ng iba't ibang departments. So nabanggit mo nga yung ibang roads, nabanggit pa nung iba yung mga Eskwelahan po. multipurpose buildings. Yes, Attorney Lorna? Mga eskwelahan po, because Yung mga eskwelahan. education tayo, no? At saka yung mga scholarship programs, mismo ang DepEd ay nagsimulang mag-imbestiga na dyan. Yung mga super barangay health centers, mismong Department of Health, ay nagsimulang mag-imbestiga na dyan. Hindi pa nga namin napapasukan yan sa Blue Ribbon Committee, but of course, the Blue Ribbon may, on the strength of a resolution filed by one of us senators or motu proprio, look further into those. Pwede rin kaming mga senador mag-file ng mga resolution for investigation sa iba't iba pang mga komite sa Senado. As for yung paano namin ina-appreciate yung mga witnesses, yung mga testimonya nila, and certainly, no, yung tinanong mo kanina, attorney, na reforms, papasok yan sa mga rekomendasyon sa Blue Ribbon Committee report. Dito pa lang sa investigasyon namin sa flood control scam. Dahil ang bawat inquiry, ninumang komite sa Senado at lalo na ng Blue Ribbon, ay sinasabi namin nga in aid of legislation. And as far as I can observe sa pagkondukta namin ng investigasyon so far, particular dito sa flood control scam, at yun ay reflected sa draft partial committee report. Isinama lamang sa draft na iyon by name yung mga tao, pati mga kasama namin na binanggit ng witness at may corroborating either ibang witness or ibang ebidensya. Ganon yung naging rule of thumb namin halimbawa sa pag-imbita at pagdinig sa mga DPWH officials, sa mga contractors. Pero for the record, hindi namin inimbita yung di umanong mga Marines. Yun lamang pong iba na mga opisyal at saka mga contractor. So, matimbang sa amin kapag may witness, may ebidensya, and sinusubukan namin talagang bigyan ng halaga, mag-assign ng halaga doon at timbangin ayon sa kung may corroboration. As for yung qualification sa pagiging state, shop po yun ng Department of Justice, and I would leave it to them up to this point in time, subject na lang dun sa posibleng rekomendasyon naming mga pag-amyenda sa mga applicable laws. Kasi kung minsan in the eagerness of the prosecution, Department of Justice and Ombudsman, hindi pa nabivet ang mga state witnesses, tinutuloy na nila yung kaso, no? Because remember, due process works both ways, no? Yes. For the accuser and for the accused, no? But more than that, for the public to determine, Yes. because these are public funds. Before we go into that, and we will, after the break, counting time check, 11:30, let's go into your legislative work in the Senate. Laban para sa karapatan,
That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit. First time. Sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok, walang bolahan. Sa DWIZ News Nationwide. Saturdays, 4 p.m. Malalaman ang tama sa Walang Bolahan. Walang bolahan, Walang Bolahan. walang bolahan, Sa DWIZ News Nationwide. walang bolahan. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Nagkalat ang mga peking balita, mga peking produkto, peking seller, mga panlulokong gusto lang kumita ng pera at minsan buhay ang kapalit sa hangarin ng DWIZ na ibigay ang tamang balita, tamang paglilingkod, hatid sa bayan ang bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Abangan sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 Nationwide. Ikalat ang tama, bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Tama! DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Handa at determinadong depensahan ng House Committee on Justice ang naging desisyon ng impeachment complaints matapos ideklarang may probable cause ang mga batayan sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang nakakuha ng unanimous votes mula sa mga miyembro ng komite at walang tumutol sa dalawang verified impeachment complaints. Ayon kay House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, uusad na ang komite sa pagtaguyod at pagsulong sa kaso ng impeachment na kanilang i-endorso na sa plenaryo ng Kamara. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at website. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. That news was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Laban
para sa karapatan. Kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa karapatan. Balik po tayo dito sa Laban para sa Karapatan, and I'm very honored to have with us a very busy Senator, Senator Risa on Zoom. Welcome back, Hi, Attorney Senator Lorna. Risa. Okay, let's shift to your legislative agenda, no? Kasi, incidentally, will sa Senate rules as they exist now, nakalagay doon you will meet daw daily, every day, until it finishes, except Saturday and Sunday and holidays. Pero ang sinabi naman ng Senate President, MWF daw. So, life continues in the Senate. Ganun ho ba? Continue pa rin ang Definitely. legislative work natin sa Senate. Tuloy na tuloy pa rin. When we resume on Monday, May 4, tuloy na tuloy yung pagsulong ng mga pending bills para maging batas at mga inquiries sa iba pang mga resolusyon na pending. And in a few months, tatrabahuin namin ulit yung budget para sa susunod naman na taon. Already. Ira-rapid fire ko lang, no? Kasi gumawa kami ng listahan ng mga what the public considers as urgent, no? Before this impeachment issue came up. Unang-una po, yung ating anti-dynasty bill. Okay, how is Tuloy that, na tuloy yan. how is that coming along? Meron Kayo na lang po, limang. You are very much coded on the anti-dynasty bill. The issue Opo. being hanggang saan pupunta yan? First, fourth degree ba? Third degree ba? How will you resolve that in terms of who are covered? Sa ngayon, resolve na at least sa committee report ng Senate version. Ang inabot ng aming consensus or compromise sa committee report ay second degree of consanguinity and affinity. Tapos may mga 6 or 7 pang mabibigat na provision. May 5 na lang na mag-interpellate sa committee report sa Senate, and then we will move into the period of amendments. After which, hopefully, makapag-BICAM na kami with the House. Meron na rin kasing silang committee report. So I'm looking forward to yung pagkakataon naming pag-isahin ang aming dalawang versions. At finally, almost 4 decades after inutos ito ng konstitusyon, maging batas na ito. When you say second degree, no? Kasi ang first degree, mga first cousins yan. Yung second degree, saan aabot yung second degree na yan? So I'm looking at my diagram here. So yung second degree, okay, where's my drawing? Lumang ano ko At na saka, yan, lumang kasama diagram. ba ang Yes. consanguinity or Eto, mga in-laws din, affinity? Well, kung hanggang second degree, sa consanguinity, abot hanggang lolo-lola, kapatid, at apo. Kung sa affinity, ang second degree, abot talaga sa mga in-laws. Abot sa parents-in-law at saka brothers and sisters-in-law. Ay, sorry, daughters and sons-in-law. So, second degree of affinity, sakop ang parents-in-law at saka daughters and sons-in-law. Ito ba ay kasama dyan ang mga hindi consanguinity, affinity, pero illegitimate? Mga mistresses. Kasi kung minsan, ang corruption issue hindi naman sa asawa, no? You know that, you're a women and child advocate, no? But they do have second families. They do have second spouses. Kasama ba dyan ang mga mistresses? Tinalakay yan sa period of interpellation sa Senate, Attorney Lorna. At ang sagot ko on behalf of the committee ay kapag cohabiting at nagpapakilala sa publiko bilang sila ay couple, kasama ang mistress or partner outside of marriage at yung mga anak nila. Basta't may ganong pagpapakilala bilang couple at nagko-cohabit sila. Opo. Will this be prospective? Kasi in your own Senate, no, there are 2 Cayetanos, there are 2 Villars, sino pa? There are, kasama ba yun?
Yung isa pa sa mabibigat na probisyon ng Senate Committee report ay walang overlapping of terms nung mga saklaw ng second degree of consanguinity and affinity. So, ibig sabihin, kung pumasa ito sa final BICAM version at magiging batas, sakop pati yung ilan sa mga kasama namin. And on that note, I also would like to note with appreciation, 2 sa 8 authors sa Senado, so a full 1/3 of the Senate filed anti-political dynasty bills. 2 sa kanila ay mismong mga dynasts. Sinabi nila nung committee hearings na ako nga, kahit miyembro ako ng political family, gusto kong buksan ang political space natin sa lahat ng mga Pilipino. So I appreciated yung ganyang ginawa at minanifest ni na Senators JV at Erwin. And just the last point on this anti-dynasty. Kasama dito, hindi lang national office, no? Hindi lang senator, congressman, local government rin, barangay. Kasama rin po ba lahat yan? Kasama rin po, pati party list, Attorney Lorna. Pati party list. Opo. So, hindi pwedeng lumampas sa, hanggang second degree of consanguinity and affinity, hindi pwedeng may sabay na humahawak ng national positions. Hindi pwedeng sabay na humahawak ng local positions within that second degree of consanguinity and affinity. At kung may national position na o kung may local position na, hindi pwedeng mayroong ding party list nomination or seat hanggang sa second degree of consanguinity and affinity. At Senator Riz, you also are chairperson on the Committee on Electoral Reform, no? Yes. And electoral reform would also consider not only the political dynasty who can run, but itong very contentious na party list. Because the original intent of the party list legislation is to give marginalized sectors representation in Congress. Ang nangyari, because of an unfortunate decision of the Supreme Court, sinabi ng Supreme Court, you do not have to be a member of that group, whether LGBT, women, farmers, as long as you are an advocate. And this is why na-bastardize yung party list law na yan. Meron ba, is it in your range of electoral reform na ibalik sa definition ulit ng party list representative talaga ng marginalized sector? Kung farming sector yan, dapat, kung farmers yan, dapat from the farming sector, no? Kung teacher yan, dapat teacher. Hindi pwedeng anak ng congressman or asawa ng congressman. Kasi wala nang party list ngayon. Wala nang genuine party list congressman. I would say. I'm sorry, you are a product of the party list pala. Well, except Akbayan, Makabayan, mga party list yan. But, meron talagang, hindi lang existing party list. Meron pang nagfo-form ng bagong party list para lang ma-accommodate yung mga kamag-anak nila, no? O kaalyado nila. Is it in your range of electoral reforms? Definitely po. Isa ring priority yan ng Senate Committee on Electoral Reforms at kasunod na kasunod ng pagtatrabaho namin sa Anti-Political Dynasty Bill. Itong Party List System Reform Bills. Nasimulan na rin namin ang pagdinig niyan and magandang segue ito mula sa usapan natin, Attorney Lorna, about the political dynasties. Isa sa balak pagbawalan bilang isang party list system reform ay hindi pwede ang mga dynasties ay pumasok sa party list. And dun sa usapin ng marginalized and underrepresented sectors, representation sa party list, yung mga regional na sinasabing regional party lists at yung mga partidong meron talagang distinct na mga filosofiya o ideolohiya at platform. All of these mentioned in the Constitution. So, balak talaga namin sa prosesong ito
mas ibalik ulit ng mas malapit sa balancing iyon na iniutos ng konstitusyon. So, I'm very excited also about this process, Attorney Lorna. The other thing is, ito, lalong-lalo na ngayon, yung disinformation, yung mga trolls, army na yan. Yes. One of the urgent measures here mentioned is yung anti-fake news and digital disinformation bill. Could you share with us, ano pong status niyan? Kasi ngayon, ang dami ng fake news. Ilang beses na nga namatay ang presidente. Hindi ba? At saka yung sinasabi nilang libre ang sakay or tataas ang gasolina. Mga ganyan. There's so many people taking advantage of media platforms, no, for disinformation, and not only disinformation, worse, to destroy reputations, or using of media platforms for scam, electronic fraud, yung mga ganyan, or cyberbullying. How is this still in the range of what is urgent in terms of your legislative agenda sa Senado? I think common na urgent legislative agenda yan para sa buong Senado or para sa marami sa aming mga senador. And one way that we've been attacking it, Attorney Lorna, is through piecemeal, kumbaga legislation. Halimbawa, updating yung ginagawa namin recently, updating yung safe spaces or bawal bastos law, taking into account itong umusbong na mga teknolohiya hindi lang sa media pero lalo na sa social media, pati AI at pati deepfakes, no, yung paggamit ng mga ito para sa disinformation, fake news and trolling. Or ganun din, in-update namin yung anti-OSAEC o anti-online sexual abuse and exploitation of children law, again to take into account these technologies. So if there will be broader legislative efforts to combat this really evil sa ating lipunan at sa ating politika, always it will be with a mind to pagdagdag sa accountabilities ng mga stakeholders, kasama na yung social media platforms, internet service providers, at financial intermediaries. Tapos yung pag-equip ng ating law enforcement agencies, in many cases in partnership sa mga international or foreign law enforcement agencies, na habulin yung mga malign actors na nag-aabuso sa mga platforms at teknolohiyang ito at papanagutin talaga sila. And all of these, of course, always with the principle always in mind na hindi tayo dapat tatawid sa mga anti-democratic na mga polisiya at saka practices. So, mahirap na pagbalanse pero kailangan talagang maabot natin at kailangan talaga nating labanan at talunin itong mga malign na paggamit ng mga teknolohiya at platforms na hinaharap natin sa ngayon. Okay. Closer to my heart and yours is the divorce bill. Maraming nagsasabing, pumasa na yan, ilang beses na yan, pumasa sa House. But it never seems to pass the Senate. May pag-asa pa ba ang divorce bill na yan? Or, let's not call it divorce bill. Amendment na lang. Bakit hindi nyo na lang i-amend ang family code? Baka baka more acceptable sa mga senators. Ano pong status ng divorce bill natin? Ang status niyan ay refiled siya sa Senado. So, didirigin po namin yan. And yes, tinatawag po naming dissolution of marriage bill para isama at palawakin yung mga grounds na currently kinikilala na at ginagamit na. Halimbawa sa legal separation at saka sa annulment. Pero sinasama na po lahat pa ng grounds na sinasite ng mga advocates para naman magkaroon nga sila ng second chance at life, at love, at marriage, at blended family, at happiness. Kasi sino ba naman ang hindi nagde-deserve din, no, ng second chance at life and love and happiness. So umaasa ako na sana makatanggap na ito ng kinakailangang majority support
sa Senado para, ayun, mai-bycam sa House version na muli na unang maipasa kaysa sa amin. At hari nawa, maging batas na po ito. What about po your position on same-sex marriages? Is that Wala pa namang wala pa batas, namang nagfa-file kahit ako na bill diyan. Yes, Dahil nilalaban pa rin higit 2 dekada na yung SOGIESC Equality Bill na simpleng magsasabatas ng non-discrimination, non-stigma on the basis of diverse SOGIESC. So, yun, walang espesyal o bagong karapatan ni yung same-sex marriage ay wala doon. Simpleng tinutukoy yung mga bawal na gawain dahil on the basis of SOGIESC discrimination and stigma. If ever magkakaroon ng isang same-sex marriage bill, that's somewhere up the road pa. Hindi ko pa nga makita yung horizon yan. Bagamat inaasahan ng LGBTQIA+ community. Tumanda na ako, nag-birthday na ako, wala pa ring SOGI bill. Wala pa rin belated happy birthday ulit, okay. Attorney April Lorna. Fool's Day actually. Okay, more on a general questions po. Because the president recently declared emergency energy yes. situation. How is the Senate? Because you and I know that the face of poverty is a woman's face. Tayo Yes. mga housewives, tayo yung nagbabudget. Saan ko na kukunin itong panggasolina? Kailangan ng pangkain, pang eskwelahan, How is the Senate responding in terms of itong fuel tax suspension? So, sinuportahan ko yang dagdag na kapangyarihan sa presidente mag-suspend o magbawas sa excise tax sa fuel. And importante yan para sa mga kapwa babae natin. Attorney Lorna, na gaya nga ng sinabi mo, pinagkakasya ang budget sa tumataas ng presyo ng lahat ng bagay at doon may kasamang component ng excise tax sa langis. Of course, 1.5 buwan pa bago maramdaman yung epekto niyan. So, nagsusulong pa rin ako ng supplemental budget. 58.2 billion pesos or rather 52.8 billion pesos na may initial na 38 billion para sa public transport sector at ang dami rin nating kapwa babae ay kung hindi man sila mismo ay driver at operator na ng public utility vehicles, sila'y asawa o partner ng mga driver at operator at yun na nga, nag-aalaga sa kanilang mga anak. May kasama din pong 3.2 billion pesos initially subsidy sa mga magsasaka at mangingisda at muli marami tayong kapwa babae na nagsasaka at nangingisda at nagme-maintenance ng mga gamit sa pagsasaka at pangingisda at may 38 billion pesos dagdag para sa repatriation at reintegration ng mga OFWs na humihingi nitong repatriation. The last I heard, may 6,000 plus na nagpa-repatriate. At muli, kung the face of poverty is a woman's face, the face of labor migration din ay woman's face. Diba? So marami din tayong kapwa babaeng dapat makinabang dyan. So ito ay mga tinatalakay at sinusulong sa Senate Protect Committee. Tuloy-tuloy ang mga pagdinig dyan. Napaka mabunga ang lumalabas na findings at bubuin naming rekomendasyon. Pending pa yung pag-aaral ng opisina ko sa posibleng pagsuspinde din o pagbawas ng VAT, no, value added tax sa lahat ng produkto o rather sa mga lahat ng produktong langis or at the very least pag-earmark nung VAT kahit ngayong panahon ng krisis lamang para sa subsidies ng gobyerno sa vulnerable sectors. And speaking of that, nalimutan ko, may isa pa kasing pinag-aaralan kaugnay niyan. Yung pending kong gawing motion dyan sa Protect Committee na magkaroon ng audit sa possible windfall profits. Correct. Sa langis. Kasi, di ba, kung may windfall profits, kung may profiteering na nangyayari,
buwisan din yan para yung tax revenues dyan maidagdag din sa suporta, subsidy at pagtawid ng gobyerno sa vulnerable sectors sa gera at oil crisis na ito. Buti na mention niyo po yung pag-monitor no, ng profit margins, no? Because I think Yes. ang nangyari kasi dyan is one of the evils of society is or one of the mistakes of government is when it deregulated. Di ba? Dati regulated lahat yan. Bakit naging kasi ginawa ng free enterprise, ganyan. Dapat rin-regulate pa rin yan. As a police power of the state. Kasi ang kinukuha naman diyan yung profit margin, ano. Right. Hindi naman yan. Maybe in the long term when we talk about functions of the different government agencies, ibalik na yung dapat more teeth siguro yung Energy Regulatory Commission, ano. Thinking long Agree. term. Hindi yung mga band-aid solutions na yan, ano. And also, pag-isipan rin siguro natin yung tinatawag na alternative sources of energy. Yes. Diba? We are an Renewable archipelago. energies. Pwedeng water, Correct. Correct. pwedeng sun, pwedeng mga ganyan, ano. Siguro may... Kailangan talaga tanggalin yung mga harang sa grid Yes. natin na Correct. and yung mga company interests or corporation interests na nagpipigil na pumasok yung mas murang renewable energies. For now, we do need band-aid solutions kasi sugatan, nasasaktan ang mga tao. Pero dagdag dyan, we need the longer-term strategic solutions, reforms, sa mga long-standing problems para kahit pa may dumating pang ibang mga krisis sa future, mas may proteksyon ang ating mga kababayan. At alam niyo, Attorney Lorna, I believe sa ganyang mga longer-term solutions, dagdag sa mga agad na suporta at subsidy natin ngayon, mas maraming Pilipino ay pwedeng magkaisa doon. And narinig natin kahit kay Energy Secretary Sharon Garina, oo, dapat mas ma-regulate ng gobyerno, pati ang presyo ng langis, lalo na sa ganitong mga panahon ng krisis. So I think nagbubukas ang isip ng gobyerno at definitely bukas ang puso ng ating mga kababayan sa ganitong mga reforma at solusyon. Kasi at saka dapat yung mga ganyan pinag-iisipan because sometimes Opo. the solution itself creates the problem. Kagaya ng binawasan ang workday. Yung actual workday ginawang work from home, no? Yung mga work from home na yan, it will also affect productivity. And productivity will affect company results or even in the court system, sa justice system natin. Opo. And we need that productivity. Correct. Kasi actually yung hindi tayo mahirap na bansa Attorney Lorna. Mayaman tayong bansa. Kaya lang kailangan nating bawasan at tanggalin ang korupsyon. Kailangan nating gastusin ng mas optimal, maximal yung pera ng ating gobyerno at yung pera ng ating bayan para yumaman yung ekonomiya natin, mas pantay-pantay na mas share ito sa mas marami, sa lahat, para umahon ang lahat, lalo na ang mga mahihirap mula sa kahirapan. Yung pangarap nating maging middle income country, kaya nating kamtin yan, Attorney Lorna. We have one last minute to go. Thank you for your words, but do you have Thank a you message? too. Do you have a message to all the millions of subscribers and viewers and fan club mo? What is your message? Salamat. Sa viewers ng Laban para sa Karapatan at fans ni Attorney Lorna, ang ating birthday girl, maraming salamat po sa inyong pagmamalasakit sa ganitong mga pinag-uusapan namin ni Attorney Lorna. Kadidiwang lang natin ang panahon ng Easter, sa mga nagdidiwang ng Easter, at sa lahat ng mga nananampalataya, at sa lahat ng persons of good faith, mga Pilipino, mga kababayan na talagang nagmamahal kay Inang Bayan at nagkakalinga sa isa't isa. Sana po sa mga napakahirap na panahong ito at sa mga susunod na panahon, wag po nating
bitawan ang pag-asa. Kasi po, habang tayo ay magkakasama, patuloy makakamit po natin ang magandang kinabukasan. Maraming salamat, Attorney Lorna. Thank you so much, Senator Mabuhay Risa. ka. Mabuhay ka. And on that message of hope, ulitin ko lang po, tayo po, isang country lang tayo para sa bayan lahat. At sabi nga ni Senator Risa, if Christ rose from the dead, we will also resurrect into a better nation. Ito po si Attorney Lorna Patao Kapunan and ka Jimmy Regalario. Dito po tayo sa laban para sa karapatan. Susunod na po si Celie Ortega Bueno at si Raul Esperas. Have a good weekend, everybody! Sumain niyo ang programang Laban para sa Karapatan hanggang sa Sabado, alas 11 hanggang alas 12 na tanghali kasama si Attorney Lorna Kapunan.